Welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. At kumusta po ang ating pagkakape? Sana po nainitan yung ating mga tiyan sa umagang ito. Nais ko pong tulungan nyo akong buksan ang ating mga Biblia sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 5, versikulo 38 hanggang 48 po. Ito po pagkasabi sa ating salita. Matthew chapter 5 verse 38, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo na manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa naghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niyang ang mga araw sa masasama at mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang inyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginawa rin ito ng publikano? At kung ang ibinabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang nagagawa ninyong higit sa kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintel, kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong Ama na nasa langit. Ngayon, nabasa po natin yung salita ng ating Panginoon. My topic for this morning is radical change. Yung radical change is not the common conception, not the common beliefs, not the common understanding of man. Ibig pong sabihin, si Jesus Christ man din po, kung inyo pong mapapansin, sinabi niya, narinig na ninyo, you have heard that it was said. Subalit, but I tell you, kung mapapansin niyo po itong phrase na ito, 2 beses niya pong inulit dito sa ating binasa ngayon. Narinig na ninyo, na ibigin ninyo ang inyong kaibigan at kaputan ang inyong kaaway. Ngunit, yung una naman sinabi niya, narinig na ninyo na sinabi na mata sa mata. Ngunit, ibig sabihin, we have to have this new philosophy. We have to change our mindset. We have to have a new understanding from the Word of God. Dapat nating maintindihan na hindi po sapat na sabihin natin, ito yung common na conception ng maraming tao. Gusto ko pong iparating sa inyo, nais ng Diyos na hindi tayo maging ordinaryong tao lang, na ang ating philosophy, ang ating pag-iisip, ang ating pamumuhay ay higit sa ordinaryo na ating nakikita. Ano ba ang common na mga response ng mga tao? Hindi po pwede nagayahin lang natin ang kanilang ginagawa. Ano po yung mga bagay na sinabi niya? Yung turning the other cheek, na pag sinampal ka sa kabila, ibigay ang kabila. Pag halimbawa, may humingi sa iyo na pupunta for 1 mile, then go for 2 miles. O kung halimbawa, merong kukuha ng yung damit, then give the entire thing. Which is very radical for me. Personally, it's very radical. But the Lord tells us that what will be your reward kung pareho lang din ang ating gagawin tulad ng mga kumun ng mga tao. Minsan, we are expecting for greater reward, but we are not doing the greater works. Ulitin ko po, if we want to have a greater reward, we have to do the greater works. Minsan po kasi gusto natin ng instant, Instant agad. Kasi ngayon uso ng instant coffee, instant noodles. At gusto natin na konting trabaho lang, milyonaryo agad. Konting pagpapagal lang, yun, instant na agad ang pagpapala. But no, I want to tell you that being a Christian is not as easy as it is. No? Hindi ko sinasabing mahirap maging Kristiyano, pero bilang isang Kristiyano po, dapat nating ipamuhay
yung buhay na gusto ng ating Panginoon, which is a life having a new philosophy, yung buhay na may radical change na ating nakikita, no? Hindi lang basta namuhay na tulad ng common na tao. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, ang ating bang pamumuhay ay gaya lang din ng mga ordinaryong tao? O nagkaroon tayo ng radical change? O mas nakakaangat tayo kaysa iba? Mas madali tayong nagpapatawad? Mas madali tayong nagmahal? Mas madali tayong magbigay ng pananalangin despite sa ginawa sa ating masama? My understanding is this: if we will do beyond what is the requirement of this world, what is the common conception of this world, I will tell you, the God of heaven ay nakikita po ang mga bagay na ito at hindi po tayo mawawala ng reward. God will reward us accordingly based on His word. Minsan pa po nagbabalik ang inyong abang lingkod. Meron po ako mga personal truth na gusto kong iparating po sa inyo ngayon. Una po na point is, Jesus presented the old philosophy as not as good as it is, no? Paano niya ginawa ito? By introducing a new philosophy. There's a new philosophy that He wants people to understand. Anong philosophy na ito? Sinabi niya, nakasanayan niyo na ang ganito, pero meron akong ibibigay sa inyong bago. Which is right, which is godly, beyond the ordinary thinking of man, beyond the human nature. Sanabi niya pa, turning the other cheek and going the second mile is not insane. Sabihin, kalokohan. Ako, ibibigay, pag suntukin ako, gaganti din ako. Ganun talaga, di po ba? Ako, pag sinisiraan ako, wag siyang umasa sa akin. Basta makakatikim siya sa akin. Yun ang madalas po natin sinasabi. But I will tell you, hindi po siya insane pag gawin natin ang mga bagay ng pagpapatawad. But it is the manifestation of a truly sane mind o may tamang kaisipan. Ito po yung manifestation ng taong may sapat na pag-iisip, may tamang pag-iisip. Ang pagganti po ay hindi po matatapos. No? Revenge doesn't end unless you make a radical change. Totoo po yan. Hindi matatapos itong revenge. Kasi ganito po yan. Pag gaganti ka, sa palagay mo, hindi rin siya gaganti uli. Gaganti na naman. Tapos gaganti na naman tayo. Pabalik-balik lang po yan at hindi po matatapos yan. Kaya nga po mayroon tinatawag na family feud. Mayroong away pamilya na hindi natatapos. Yung isang anak pinatay, gumanti yung kabila. Nung nakaganti yung kabila, sa susunod na taon, gumanti na naman yung kabila. Hindi po natapos ang problema. But if we will do a radical change, everything will turn around. Naalala ko po sa side po ng aking mama, meron kaming mga kamag-anak po sa isang barangay na kilalang-kilala talaga ng mga troublemaker. At gantihan talaga. Hindi namin naisip, we are just trying our best to teach them, to tell them about the Word of God, not to revenge. And the things go different. We are praying for them. But maybe for 10 years or 15 years, all of them, no? Maring hindi ko siguro sabing all, but maybe around 70 to 90% ay naging Kristiyano po. At it makes a radical change. Dati-rati sila yung mga tinatawag na bad boy ng barangay nila. But lately, yung isang kapatid nila ay number 1 counselor na po sa kanilang barangay. Bakit? They earn the respect because they make a radical change. Pero hindi yun nagagawa ng sarili nilang kakayanan. It only by the help of the Lord. Another point po, as human, to revenge sounds as natural response. Di po ba? It's a natural response. But to forgive, it is supernatural. Nais ko pong iparating, bilang natural na tao, of course, nandyan yung pagiging natural natin. But what will be a reward? Gaya lang din tayo ng ibang tao. Kung halimbawa, ang mababait lang ang gawa natin ng mabubuti, of course, the same reward we will receive from the other people. But what if we will do good to them that hate us, that persecute us, or do bad things against us? I will tell you,
It is a supernatural occurrences. It's a supernatural act of goodness. To return good for good is natural. But to return good for evil, it's supernatural. Yun po yung sabi ng ating binasa ngayon, no, sa ating notes. To return good for good is natural. But for return good for doing for the evil is supernatural. Children of the Lord, I want to challenge you once again. Ngayon ang panahon to make a radical change. Kung nakasanayan mo ng gumanti, tanggalin na natin yan. Kung ang pag-iisip natin ay puno pa ng hatred, palitan na natin yan ng pag-ibig. Kung ang puso natin ay ayaw magbago, palitan na natin yan. This is the time and the moment for us to make a radical change. Sabi ni Jim Rohn, before I will end, sabihin ko po sa inyo, if you will not change, nothing will change. Pero sinabi niya, but if you will change, everything will change for you. God bless po.